Isa na namang mapagpalang umaga mga kakabsat. Ayan, samahan nyo na naman ako sa aking a day in my life as a housewife. At ayan nga, nilalabas ko na yung aking mga kaserola. Ay, pressure cooker pala. Tapos, magsasayang na nga pala po ako dyan at kumuha ako ng 4 na gatang sa aming lagayan ng bigas. Ayan, syempre po, hugas-hugasan po muna natin ang ating bigas ng 2 beses bago isa lang sa aming rice cooker. At pagkatapos nga po niya, nung natapos ko ng isa lang ang aking rice cooker, ang aking kanin, hinugasan ko naman mga kabsat yung aking lulutuin, yung chicken feet at saka yung chicken meat. At pagkatapos ko nga yan na mahugasan, nilagay ko na siya agad-agad sa bali nahugasan na po yan mga kakabsat, pero dahil galing siya sa ref, hinugasan ko siya ulit. Ayan nga, nahulog pa yung isa. Pagkatapos ko nga mahugasan yan, nilagay ko na yung chicken meat and chicken feet sa pressure cook, tapos isasangag ko yan sa sarili niyang katas. Halimbawa yung pinaghugasan may konting tubig yun, isasangkutsa ko siya para palabasin yung sarili niyang mantika. At yan nga, habang sinasangkutsa ko yung manok, naghiwa-hiwa na ako ng aking mga ricado, yung bawang, sibuyas at saka luya, syempre parang pantanggal ng lansa. At pagkatapos yan, meron pala akong isang patatas, kaya sabi ko wala nang kasama si patatas, ilagay ko na nga. At nung medyo masasangkot siya nga yung manok, nilagyan ko ng kaunting asin, tapos yun, hinalo-halo ko siya. Yung the way na maghalo mga Ilocano, iniitsa-itsa ng konti. At yan nga, sinasangkot siya ko na, nilagay ko na yung bawang, sibuyas, luya, and then nilagyan ko siya ng toyo, 2 kutsaritang asukal, suka, and then paminta, and then tubig po. At pagkatapos nga niyan, pin-pressure cook ko na siya ng 15 minutes. At habang nga nakasalang yung ating chicken meat and chicken feet na adobo, tinignan ko si brother husband sa harap ng bahay namin. At ayun nga, sabi ko kasi sa kanya, idilib mo nga daddy yung fermented na ginawa kong pampataba. Ayan po yung mga pinaggulayan na ibinabad ko siya sa tubig ng 1 linggo. Tapos yan, pinandidilig ko sa aking mga halaman para maging mataba. At yan nga po ang aking mga talong, meron pang mga punla na pwedeng ilipat na para lumaki-laki sila. At pagkatapos nga nun, binalikan ko na yung aking niluluto at okay na, medyo lalambot-lambot na nga po, at nilagay ko yung patatas at pinakuluan po yan ng mga 3 minutes para maluto naman yung patatas at hinalo-halo ko. Then nung naluto nga po, nilagyan ko ulit siya ng pineapple tidbits para medyo manamis-namis siya dahil dun sa sabaw ng pineapple tidbits at ng pineapple. At yan nga po, luto na ang aming ulam na adobong chicken feet and chicken meat. Naghahain na po ako kasi nabiyan ko